Sa isang maliit na bayan na punong-puno ng tsismosa at maiingay na kapitbahay, doon nakilala si Sheila, isang dalagang hinahangaan ng karamihan dahil sa kanyang kagandahan, maputing kutis, at mahahabang buhok na parang sa isang artista. Kung pagmamasdan mo siya, para siyang isang perpektong babae. Subalit sa kabila ng kanyang panlabas na anyo, may isang bagay na hindi niya matagpuan kahit gaano pa niya ito hanapin. Ang tunay na pag-ibig. Simula noong siya'y 16 na taong gulang, si Sheila ay naging biktima na ng mga lalaking mahilig mangako, ngunit hindi naman marunong tumupad. Una niyang minahal si Arnel, isang tricycle driver na nangakong mamahalin siya habang buhay. Sa tuwing sinusundo siya nito galing eskwelahan, pakiramdam niya ay para siyang isang prinsesa. Ngunit ang akala niyang panghabang buhay na pagmamahalan ay agad ding naglaho nang malaman niyang may ibang pamilya na pala ito sa kabilang bayan. Umiiyak siyang umuwi noon, hindi makapaniwalang siya'y nagamit at niloko lang. Pinayuhan siya ng kanyang ina, "Anak, hindi lahat ng matamis na dila ay may matamis ding puso. Maging maingat ka." Ngunit kahit anong payo ang ibigay sa kanya, hindi niya matanggap na dapat na siyang tumigil sa paghahanap ng pagmamahal. Makalipas ang 1 taon, nakilala niya ang isang construction worker na si Jomar. Masipag ito, puno ng pangarap at tila isang lalaking handang bumuo ng pamilya. Sa loob ng 6 na buwan nilang relasyon, naranasan niyang alagaan, ipagluto at ipangakong bubuo sila ng kinabukasan ng magkasama. Ngunit isang araw, napansin niyang lagi nang lumalabas ng bahay si Jomar sa 10 oras ng gabi. Isang gabi, sinundan niya ito at doon niya nadiskubre ang kanyang kinatatakutang katotohanan. Siya pala ang pangalawang babae. May pamilya nang inuuwian si Jomar at siya ang naging kalaguyo. Muli siyang umiyak, muli siyang nasaktan, muli siyang nagtanong sa sarili, "Ano bang mali sa akin? Bakit palagi na lang akong ginagamit?" Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya natuto. Sa halip na matutong mag-ingat, lalo siyang naging desperado sa paghahanap ng pagmamahal. Parang isang adik na hindi mabubuhay nang walang atensyon at pag-aaruga ng isang lalaki. Lumipas ang mga taon at umabot na siya sa edad na 22. Dahil sa kanyang mga nakaraang kabiguan, sinubukan niyang magbago. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya basta-basta magpapadala sa matatamis na salita. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang pumili ng maayos. Hanggang isang gabi, sa isang birthday party ng kanyang kaibigan, nakilala niya si Marvin. Si Marvin ay ibang-iba sa mga lalaking dumaan sa buhay niya. Matangkad ito, maputi, at may tindig na parang isang modelo. Hindi lang iyon, napakatamis pa ng kanyang pananalita. Sa kanilang unang pagkikita, agad niyang pinansin si Sheila. Tila ba noon pa lang ay siya na ang babaeng gusto nitong ligawan. "Ang ganda mo pala sa personal. Dati kitang nakikita sa bayan, pero hindi ako makalapit. Natatakot akong baka hindi mo ako pansinin," bulong ni Marvin habang nakangiti. Sa simpleng linyang iyon, naramdaman ni Sheila ang matagal na niyang hinahanap. Parang bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya mapigilang mapangiti pabalik. Mula noon, hindi na nawala si Marvin sa kanyang buhay. Araw-araw siyang tinetext ng, "Good morning, my love." Palagi siyang sinusundo, may dala pang bulaklak. Minsan, may sorpresa pang pagkain or stuffed toy. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Sheila ay minamahal siya ng totoo. Sa sobrang tuwa niya, ipinakilala niya agad si Marvin sa kanyang pamilya. At sa kanyang paningin, si Marvin ang lalaking magbibigay sa kanya ng masayang kinabukasan. Hindi nagtagal, naging opisyal silang magkasintahan. Para kay Sheila, ito na ang tamang lalaki. Ngunit tulad ng dati, sa likod ng kanyang kasiyahan, may isang madilim na lihim na hindi niya alam. Isang araw, habang namimili sa bayan, may napansin siyang isang pamilyar na figura. Isang lalaki na nakayakap sa isang babae sa tapat ng isang maliit na kainan. May hawak itong kamay at mukhang masaya sa piling ng dalaga. Napahinto si Sheila. Pakiramdam niya ay may kumurot sa kanyang puso. Unti-unti siyang lumapit at sa kanyang paglapit, doon niya nakita kung sino ang lalaking iyon. Si Marvin. Nakayakap ito sa isang babaeng hindi siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ang lalaking ipinaglaban niya ng buong puso.
Ang lalaking akala niya ay totoo ang pagmamahal sa kanya. Sa mga sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo niya. Parang paulit-ulit lang siyang bumabalik sa parehong sitwasyon. Pinili niyang lumayo at umuwi. Hindi niya kayang makita pa ito. Gabi-gabi siyang umiiyak sa kanyang kwarto, nag-iisip kung bakit palagi na lang siyang nagiging biktima ng maling pag-ibig. Bakit ako ganito? Hindi pa ba ako sapat? Ano ba ang kulang sa akin? Ngunit sa kabila ng kanyang nalaman, hindi niya kayang iwan si Marvin. Binaliwala niya ang katotohanan. Pinili niyang huwag nang magtanong. Nagbulag-bulagan siya, umaasang baka isang araw, magsawa rin itong magloko at piliin siya ng buo. At sa desisyong ito, unti-unti niyang isinuko ang sarili niya. Hindi alam na ang kanyang kapalaran ay lalo pang masasadlak sa mas malalim na dagat ng sakit at pagsubok. Lumipas ang ilang linggo matapos matuklasan ni Sheila ang pagtataksil ni Marvin. Pinili niyang magbulag-bulagan, umaasang baka nagkamali lang siya ng nakita, na baka may paliwanag ang lahat. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong lumakas ang kanyang pangamba. Palaging late umuuwi si Marvin, minsan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. At kapag magkasama sila, parang wala na itong gana. Ngunit ang pinakamasakit, nararamdaman niyang may nagbago na sa pagtingin nito sa kanya. Isang gabi, hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang damdamin. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nagdesisyon siyang sundan si Marvin. Hindi ito nagpaalam sa kanya, pero sinabi ng kaibigan niyang nakita niya ito sa isang kilalang bar sa bayan. Pagdating niya roon, tumigil ang kanyang mundo sa nakita niya. Sa isang madilim na sulok ng bar, nakayakap si Marvin sa isang babae. Hindi lang basta isang babae, kundi isang dating kaklase nilang si Katrina, isang mestiza at kilalang anak ng isang mayamang negosyante. Kitang-kita niya kung paano ito malambing na humahaplos sa kamay ni Marvin, habang ito naman ay tahimik na nakangiti, parang walang ibang mahalaga sa mundo maliban sa babaeng kasama niya. Nang hindi na niya nakayanan, lumapit siya. "Marvin!" sigaw niya, dahilan upang mapatingin sa kanya ang dalawang magkasama. Nagulat si Katrina, pero si Marvin, hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. Bagkus, umirap lang ito at bumuntong hininga, halatang naiinis sa presensya ni Sheila. "Ano bang ginagawa mo rito?" Malamig nitong tanong. "Ako dapat ang nagtatanong niyan." Sigaw niya habang tumutulo ang kanyang luha. "Ano to, Marvin? Ano tong ginagawa mo?" Nagkatinginan sina Marvin at Katrina. At sa halip na magpaliwanag, tumawa lang ang babae, tila ba iniinsulto siya. "Sheila, please, huwag ka nang mag-iskandalo dito." Malamig na sagot ni Marvin. "Pwede ba? Umuwi ka na?" Parang tinusok ng matalim na kutsilyo ang kanyang puso. Ito na ba ang dulo ng lahat? Ito na ba ang kapalit ng pagmamahal na ibinigay niya? Sa gabing iyon, umuwi siyang basang-basa ng luha at sakit. Hindi niya naisip na maaaring may mas masahol pang darating sa kanyang buhay. Makalipas ang isang linggo matapos ang pagkakabisto niya sa pagtataksil ni Marvin, isang bagay ang kanyang napansin. Hindi siya dinatnan ng kanyang buwanang dalaw. Sa una, hindi siya nabahala. Iniisip niyang baka epekto lang ito ng stress at puyat. Ngunit nang lumipas pa ang isang linggo, nagsimula na siyang mag-alala. Bumili siya ng pregnancy test. At sa banyo ng kanilang bahay, habang nanginginig ang kanyang mga kamay, lumabas ang dalawang malinaw na linya sa test kit. Buntis siya. Parang nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umiyak. Paano niya ito haharapin mag-isa? Sa kabila ng takot, nagdesisyon siyang sabihin ito kay Marvin. Tinawagan niya ito, ngunit hindi siya sinasagot. Ilang beses siyang nagpadala ng mensahe, pero walang sagot. Hanggang sa nagpunta siya sa bahay ng binata at doon niya ito hinarap. "Marvin, buntis ako." Sa halip na magulat o matuwa, tumaas ang kilay ni Marvin at natawa. "Buntis? Sigurado ka bang ako ang ama?" Malamig nitong tanong. Para siyang sinampal sa muka. Hindi niya inasahan na sa lahat ng sagot na pwedeng ibigay ni Marvin, iyon pa ang lalabas sa bibig nito. "Anong ibig mong sabihin? Ako lang naman ang naging karelasyon mo." Umiiyak niyang sagot. "Ewan ko, Sheila. Ang dami mong kaibigan. Baka naman may iba kang pinagbigyan dyan." Parang may malaking bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala.
Marvin, anak mo to. Hindi ko to ginusto, pero hindi ko rin ito kayang itago. Ano ba, mahal mo ba ako o hindi? Napailing si Marvin, saka tumingin sa kanya na tila ba wala siyang halaga. Sheila, pwede ba? Hindi ko ito problema. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng ibang lalaki na papasan sa batang yan. Hindi ako ang ama niyan. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, iniwan siya ni Marvin. Hindi man lang lumingon pabalik. Dahil sa nangyari, nalugmok sa depression si Sheila. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang sitwasyon. Paano siya mabubuhay ng mag-isa. Paano niya itataguyod ang kanyang anak kung walang tatanggap sa kanya. Ngunit ang mas masakit, maging ang kanyang sariling pamilya ay hindi siya sinuportahan. Ano? Buntis ka? Sigaw ng kanyang ina nang sabihin niya ang totoo. Anong ipapakita mo sa ibang tao, ha? Hindi ka pa man nakakapagtapos? May anak ka na agad? Napakawalang hiya mo. Pati ba naman ikaw, Nay? Umiiyak niyang sagot. Anong gusto mong gawin ko? Palakihin ang anak mo? Hindi ka namin kayang alagaan. Mahiya ka naman sa sarili mo. At mula sa araw na iyon, naging impyerno ang kanyang buhay. Hindi siya makalabas ng bahay nang hindi pinagtitinginan ng mga kapitbahay. Hindi siya makalakad sa kalsada nang walang naririnig na bulungan. Para siyang isang kriminal na nahatulan nang wala namang kasalanan. Kawawa naman ang bata pa niya. Sinayang lang niya ang buhay niya para sa isang lalaking babaero. Ang ganda pa naman niya, pero mukhang malas sa lalaki. Hindi niya alam kung paano niya nalampasan ang bawat araw. Sa kanyang pag-iisa, gabi-gabi niyang iniisip kung paano siya nakarating sa ganitong sitwasyon. Minsan, pinaglalaruan ng isip niya ang posibilidad ng pagtakas, ng pagtigil sa lahat ng sakit. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang alam. Nasa loob na ng sinapupunan niya ang isang batang inosente. Isang batang walang kamalay-malay sa kasalanan ng kanyang mga magulang. At sa kabila ng panghuhusga ng mundo, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang anak. O iyon ang akala niya. Dahil ang susunod na desisyon niya ang magdadala sa kanya sa isang mas matinding kasalanan na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Dumaan ang 9 na buwan na puno ng paghihirap at pagdurusa para kay Sheila. Sa kabila ng matinding panghuhusga ng mga tao, kinaya niyang dalhin ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang kanyang pagbubuntis ay hindi naging madali. Madalas siyang magkasakit, walang sapat na pagkain, at wala siyang sinumang masasandalan. Wala na siyang kaibigan. Ang ilan sa kanila, hindi na siya kinausap mula nang malaman nilang siya'y nabuntis nang wala sa panahon. Ang kanyang pamilya naman, bagaman tinanggap siya sa bahay, hindi itinago ang pagkadismaya sa kanya. Kaya ka namin tinanggap dito hindi dahil mahal ka namin, minsang sinabi ng kanyang ina. Kundi dahil hindi ka namin gustong makitang nagkakandalugmok sa lansangan. Pero tandaan mo, hindi kita tutulungan sa pagpapalaki sa batang yan. Masakit, pero wala siyang magagawa. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Hanggang sa dumating ang araw na pinakakinakatakutan niya, ang araw ng kanyang panganganak. Isang madilim at malakas ang ulan na gabi, biglang sumakit ang kanyang tiyan ng matindi. Napasigaw siya sa sakit, dahilan upang magising ang kanyang ina. Dali-dali siyang dinala sa pinakamalapit na pampublikong ospital, kung saan halos hindi siya inintindi ng mga nurse dahil sa dami ng mga pasyenteng nauna sa kanya. Nagsisigaw siya sa sakit, halos mawalan na siya ng malay habang inaantay na isalang sa panganganak. Nurse, anong oras pa ako? Halos hindi niya naibuka ang kanyang bibig dahil sa tindi ng sakit. Maghintay ka lang, miss. Hindi lang ikaw ang nanganganak dito. Malamig na sagot ng nurse. Pakiramdam niya ay isa siyang basura. Isang babaeng wala ng halaga sa mundo. At matapos ang halos 12 oras na matinding paghihirap, isinilang niya ang kanyang anak. Isang sanggol na lalaki. Ngunit sa sandaling nakita niya ito, bumagsak ang kanyang mundo. Tahimik ang lahat sa delivery room nang makita ang bagong silang na sanggol. Walang nagsalita. Kahit ang doktor at ang nurse na nasa paligid, tila nagkatinginan bago muling bumalik sa kanilang ginagawa. Nang ibigay sa kanya ang bata, hindi niya napigilang mapansin ang kakaiba sa hitsura nito. Ang kanyang anak ay may kapansin-pansing deformity sa mukha. Isang malalim na lamat mula sa noo pababa sa kaliwang pisngi. Napasinghap siya. Hindi siya makapaniwala. Bakit ganito ang anak ko?
Tanong niya sa sarili, nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang hinahaplos ang noo ng sanggol. Dahil ba sa hirap na pinagdaanan niya habang nagbubuntis? Dahil ba sa stress, sa kakulangan ng pagkain? O isa ba itong parusa sa kanyang mga naging pagkakamali sa buhay? Sa halip na madama ang tuwa ng isang ina, nakaramdam siya ng matinding panghihinayang at takot. At pagkalipas lamang ng ilang araw, kumalat na sa buong baryo ang tungkol sa itsura ng kanyang anak. Naging usap-usapan ito ng mga tsismosa. Kawawa naman, ang pangit ng bata. Baka isinumpa yan dahil sa pagiging malandi ng nanay niya. Paano naman kasi kung kani-kanino nakipagrelasyon, tapos ngayon magtataka kung bakit ganyan ang naging anak niya? Sa tuwing lalabas siya ng bahay, pakiramdam niya ay sinusunog siya ng tingin ng mga tao. Ang dati niyang kagandahan, wala nang halaga. Wala nang pumapansin sa kanya, maliban na lang kung usapan ay ang itsura ng kanyang anak. Minsan, habang bumibili siya ng gatas sa tindahan, may narinig siyang dalawang alay na nag-uusap sa di kalayuan. Nakakaawa naman yung anak ni Sheila. Sabi nila, hindi raw normal ang muka. Ano pa nga ba? Karma yan sa ina. Akala mo kasi kung sinong maganda noon, yun pala, magiging kaawa-awa rin ang buhay. Parang dinurog ang kanyang puso. Pero hindi siya sumagot. Wala na siyang lakas upang ipagtanggol ang sarili niya. Nang gabing iyon, habang yakap ang kanyang anak, napaiyak siya ng tahimik. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng kanyang pagkakamali. Naalala niya ang kanyang mga dating relasyon. Naalala niya kung paano siya niloko at pinagtaksilan. Naalala niya si Marvin. At higit sa lahat, naalala niya ang sarili niyang kahinaan. Ang bawat tingin niya sa kanyang anak ay paalala ng kanyang pagkabigo. Kung hindi lang siya naging mahina noon, kung hindi lang siya nagpadala sa matatamis na salita, siguro hindi ganito ang nangyari sa kanya. Nagsimula siyang mapuno ng galit, hindi lang kay Marvin, kundi pati na rin sa sarili niya. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Bakit ako lang ang pinaparusahan? Habang lumalaki ang bata, mas lalo siyang nagiging malamig dito. Hindi niya ito kinakausap, hindi niya ito niyayakap tulad ng ibang ina sa kanilang mga anak. Oo, binibigyan niya ito ng pagkain. Oo, inaalagaan niya ito sa pinaka-basic na paraan. Pero walang pagmamahal. Dahil sa kanyang puso, hindi niya kayang mahalin ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng sakit ng nakaraan. Isang gabi, habang umiiyak ang bata sa kanyang kwarto, napuno ng galit si Sheila. Ano na naman? Hindi ka ba titigil sa kakaiyak? Sigaw niya habang tinatapik ng malakas ang kutsyon ng bata. Ngunit sa halip na huminto, lalo pang lumakas ang iyak nito. Parang isang nakakasulasok na ingay sa kanyang tenga. Sa sobrang pagod, iniwan niya ito sa loob ng kwarto at lumabas ng bahay. Malamig ang gabi, tahimik ang paligid. Nakatayo siya sa harapan ng kanilang bahay, hinahabol ang kanyang hininga. Sa loob ng kanyang isip, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na bumabangon. Paano kung hindi na lang ito ipinanganak? At doon niya naisip ang isang bagay na hindi dapat dumaan sa isipan ng isang ina. Paano kung mawala na lang ang bata? Paano kung mawala ang bagay na nagpapahirap sa kanya? At sa gabing iyon, nagsimula ng mabuo sa kanyang isip ang isang desisyong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang desisyong walang puso. Lumipas ang ilang buwan, at sa halip na lumambot ang puso ni Sheila, lalo lang siyang napuno ng galit at hinanakit. Araw-araw siyang nagigising sa iyak ng kanyang anak. Isang tunog na sa halip na magbigay sa kanya ng saya bilang isang ina, ay parang isang matalim na tinik na patuloy na bumabaon sa kanyang dibdib. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Ayaw niyang tanggapin na siya ay naging isang ina sa isang batang hindi niya ginusto, sa isang batang nagdala ng mas marami pang sakit at kahihiyan sa kanyang buhay. At higit sa lahat, sa isang batang may mukha ng isang sumpa. Ang kanyang galit kay Marvin ay hindi na lang basta isang sama ng loob. Ito'y isa ng puot na kumakain sa kanyang puso araw-araw. Sa bawat pagngiti ng kanyang anak, sa bawat pagtingin nito sa kanya, gamit ang inosente nitong mga mata, lalo lang siyang nagagalit. Bakit kita kailangan pang alagaan? Bakit hindi ka na lang nawala noon pa lang?
Hindi niya ito sinasabi ng malakas, pero ito ang bumabagabag sa kanyang isip araw-araw. At sa bawat araw na lumilipas, naging mas malinaw ang isang ideyang matagal nang gumagapang sa kanyang isipan, ang ideyang tuluyan na niyang iwan ang kanyang anak. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang kanyang anak sa isang lumang banig sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Sheila sa gilid ng bintana. Hawak niya ang kanyang ulo, tinatapunan ng matatalim na tingin ang bata. Nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang ideya. Isang ideyang matagal na niyang iniwasan, ngunit ngayong gabi, nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Paano kung iwan ko na lang siya? Paano kung tapusin ko na ang bangungot na ito? Muling nag-echo sa kanyang isip ang panghuhusga ng mga tao sa kanya, ang panlilibak ng kanyang pamilya, ang galit niya kay Marvin. Lahat ng sakit na ito ay parang bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. At sa gabing iyon, naging matibay ang kanyang desisyon. Hindi na siya mag-aalangan pa. Hating gabi na. Malamig ang hangin sa labas at halos wala ng tao sa kalsada maliban sa ilang asong gumagala at iilang lasing na pauwi na. Hawak ang kanyang anak na mahimbing pa ring natutulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Walang pasabi. Walang lingon-lingon. Bit-bit niya ang isang lumang kumot na binalot niya sa katawan ng bata. Sa mga mata niya, isa lang itong bagay na kailangan niyang itapon. Pagdating sa isang madilim na eskinita, kung saan nakaparada ang isang lumang tricycle, dahan-dahan niyang binuksan ang likod nito. Maingat niyang inilapag ang sanggol sa loob, iningatan niyang hindi ito magising. Pero ilang sandali lang, gumalaw ang bata at marahang napaiyak. Kasabay ng lamig ng gabi, unti-unting bumigat ang paligid. Pinanood ni Sheila ang kanyang anak habang ito'y nakapikit, bahagyang umiiyak, pero walang kamalay-malay na iniiwan na siya ng kanyang sariling ina. Ito na dapat ang pagkakataon kung saan ang isang tunay na ina ay makakaramdam ng guilt, ng panghihinayang, ng pagsisisi. Pero wala. Walang guilt. Walang kahit anong pagsisisi. Sa halip, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang loob. Para bang sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming buwan, nakahinga siya ng maluwag. Wala na akong dapat alalahanin. Wala na akong dapat dalhin sa aking balikat. Malaya na ako. At sa pag-aakalang wala nang mag-aalaga sa bata, na walang sino man ang magpapahalaga rito, lumakad siyang palayo. Hindi siya lumingon, hindi siya tumigil, wala siyang naramdaman. At sa gabing iyon, isang ina ang lumisan, iniwan ang kanyang anak sa malamig na gabi. Habang ang kanyang anak, isang sanggol na inosente, ay nanatiling mag-isa sa loob ng tricycle, umiiyak, naghahanap ng init at yakap ng isang inang wala nang balak bumalik. Madaling araw na. Sa isang tahimik na kalsada sa bayan, tanging ang huni ng kuliglig at ang malamig na ihip ng hangin ang maririnig. Ang mga ilaw ng poste ay kumukutitap, nagbibigay ng mahinang liwanag sa paligid. Sa isang sulok ng madilim na eskinita, isang lumang tricycle ang nakaparada. Tila ba matagal nang iniwan doon. Wala sanang magpapansin dito kung hindi lang sa mahina, ngunit tuloy-tuloy na iyak ng isang sanggol na nagmumula sa loob nito. Dumaan ang isang lalaking may edad na, isang tricycle driver na si Mang Tonyo. Papauwi na siya matapos ang magdamagang pasada nang mapansin niyang tila may kung anong gumagalaw sa loob ng kanyang tricycle. Nagtaka siya. Sino namang magpaparada ng tricycle at iiwan itong bukas? Nang lapitan niya ito, doon niya nakita ang isang munting sanggol, balot ng isang lumang kumot, nanginginig sa lamig at umiiyak. Aba, Diyos ko! Napabulalas siya habang mabilis na kinuha ang bata. Sa kanyang mga palad, naramdaman niya kung gaano kalamig ang katawan nito. Halos wala itong saplot at tila ilang oras nang iniwan sa gabing napakalamig. Sino ang may pusong gumawa nito? Sino ang kayang itapon ang sariling anak? Mabilis niyang inilapit ang sanggol sa kanyang dibdib upang bigyan ito ng kaunting init. Naawa siya. Hindi lang dahil sa kalagayan ng bata, kundi dahil alam niyang iniwan ito ng sariling ina. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang hindi niya ito pababayaan. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang malaking bahay na pagmamay-ari ng isang mayamang negosyante na si Don Eduardo, isang tahimik at malungkot na gabi rin ang dumaan. Si Don Eduardo ay isang matagumpay na negosyante,
na nagmamay-ari ng malalawak na lupain at negosyo sa lungsod. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may isang bagay siyang hindi kailanman nagkaroon, isang anak. Matagal na niyang pinapangarap ito, ngunit hindi sila nabiyayaan ng kanyang asawang si Marisa. Sa kabila ng maraming taon ng pagsubok, hindi sila nagkaroon ng supling. Dahil dito, ang kanilang bahay na puno ng yaman ay nanatiling tahimik at malungkot. At sa umagang iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Mang Tonyo sa kanilang bahay, may dalang sanggol sa kanyang bisig. Don Eduardo, mawalang galang na po, pero kailangan ko pong ipakita ito sa inyo. Nang makita ng mag-asawa ang bata, hindi nila napigilang mapaluha. Si Marisa, na matagal nang nangangarap na magkaanak, ay agad na lumapit at kinuha ang sanggol mula kay Mang Tonyo. Saan mo ito natagpuan? Tanong ni Don Eduardo, halatang nag-aalala. Iniwan po sa loob ng tricycle ko, Don Eduardo. Ang kawawa pong bata, hindi ko alam kung sino ang walang pusong gumawa nito. Tahimik na tiningnan ng mag-asawa ang sanggol, isang inosenteng buhay na tila ba ibinigay sa kanila ng tadhana. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang kanilang ginawa. Inaampon nila ang bata. Matagal na nating hinihiling ito, Eduardo. Baka ito na ang sagot sa ating panalangin. Bulong ni Marisa habang mahigpit na yakap ang sanggol. Nagkatinginan ang mag-asawa at sa parehong sandali, alam nilang pareho ang kanilang iniisip. Nang araw ding iyon, pinangalanan nilang Carl ang bata, isang pangalang pinili nila dahil sa kahulugan nitong malakas at matatag. At simula noon, itinuring nila itong tunay na anak. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, lumaki si Carl sa isang tahanang puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Hindi niya naranasan ang gutom. Hindi niya naranasan ang panlilibak. Hindi niya kailanman nalaman ang sakit ng pagtanggi dahil ang kanyang mga bagong magulang ay binigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal na hindi niya natanggap mula sa kanyang tunay na ina. Lumaki siyang may silbi, may halaga, at higit sa lahat, may pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. At sa kabila ng kanyang kapansanan sa mukha, isang bakas ng kanyang nakaraan, hindi iyon naging hadlang upang maging masaya siya. Dahil para kay Carl, ang pagmamahal na natanggap niya mula sa kanyang bagong pamilya ay higit pa sa lahat ng sakit na naranasan niya noong una. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumubuo ng bagong kinabukasan si Carl. Hindi alam na isang araw, babalik siya sa kanyang nakaraan upang harapin ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Lumipas ang mga taon at ang dating sanggol na itinakwil sa malamig na gabi ay lumaking isang matalino, mabait at masayahing bata. Sa ilalim ng pagmamahal at gabay ni na Don Eduardo at Marisa, si Carl ay lumaki na puno ng respeto, disiplina at pangarap. Bagamat may kapansin-pansing lamat sa kanyang mukha, isang pilat na naging marka ng kanyang kapanganakan, hindi iyon naging hadlang upang siya'y mahalin at tanggapin ng kanyang pamilya at ng buong komunidad. Simula pagkabata, likas ng mabait si Carl. Hindi siya tulad ng ibang batang mayayaman na lumaking spoiled at mapagmataas. Sa halip, mas gusto niyang makisalamuha sa mga simpleng tao, sa mga trabahador ng kanilang pamilya, sa mga tindera sa palengke, at sa mga batang lansangan. Isang araw, habang naglalakad siya sa bayan kasama ang kanyang amang si Don Eduardo, nakita niyang may isang matandang tindera na nahulog ang kanyang paninda sa kalsada. Walang naglakas loob na tumulong, maliban kay Carl. Agad siyang lumapit, pinulot ang mga nagkalat na prutas at ibinalik ito sa matanda. "Salamat iho, napakabuti mong bata," sabi ng matanda habang nangingilid ang luha sa kanyang mata. Dahil sa kabaitang ito, naging paborito si Carl sa kanilang bayan. Sa tuwing dadaan siya sa palengke, lagi siyang kinakausap ng mga tindera. Sa tuwing papasok siya sa eskwelahan, may ngiti sa kanyang mukha at may respeto sa kanyang mga guro at kaklase. Kahit paminsan ay may mga batang nagtutukso sa kanyang itsura, hindi siya lumalaban ng pisikal. Hindi siya nagagalit. Sa halip, mas pinipili niyang maging mabuti sa kabila ng lahat. At dahil dito, mas minahal siya ng mga tao. Habang lumalaki, unti-unting napansin ng mga tao na si Carl ay hindi lang mabait, matalino rin siya. Sa eskwelahan, lagi siyang nangunguna sa klase. Sa bawat pagsusulit,
Sa bawat paligsahan, hindi siya pumapalya sa pagpapakita ng kanyang katalinuhan. Ngunit ang mas kahanga-hanga sa kanya ay hindi lang ang talino niya, kundi ang kanyang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa tuwing may kaklase siyang nahihirapan sa asignatura, lagi siyang handang tumulong. Sa tuwing may batang mahina ang loob, siya ang nagbibigay ng lakas ng loob. "Kaya mo yan, huwag kang susuko," madalas niyang sabihin. Dahil dito, maraming bata ang lumapit sa kanya at itinuring siyang isang inspirasyon. Sa kabila ng kanyang imperpeksyon sa mukha, hindi iyon naging hadlang upang ipakita niya na higit pa sa panlabas na anyo ang tunay na halaga ng isang tao. Habang si Carl ay lumalaki sa isang buhay na puno ng pagmamahal, sa kabilang banda, ang kanyang tunay na ina na si Sheila ay patuloy na naghihirap. Matapos niyang iwan ang kanyang anak, lalo pang bumagsak ang kanyang buhay. Dahil sa kahirapan, hindi na siya nakahanap ng matinong trabaho. Ang mga dating kakilala niya ay iniwasan siya, at ang kanyang sariling pamilya ay tuluyang tinalikuran na siya. Ngayon, siya ay isang babaeng namumuhay ng mag-isa, walang makakapitan, at patuloy na kinakain ng kanyang pagsisisi. Ngunit si Carl? Si Carl ay hindi kailanman nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Wala siyang ideya na siya'y itinakwil. Wala siyang alam tungkol sa sakit at kasalanang ginawa sa kanya. At kahit hindi niya alam ang kanyang tunay na pinagmulan, hindi niya ito alintana. Dahil para sa kanya, masaya na siya sa piling ng mga tunay na magulang na nag-aruga at nagmahal sa kanya ng buong puso. At sa mundong puno ng lungkot at pagsubok, ang isang batang minsang itinuring na sumpa ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit hanggang kailan mananatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao? Habang lumalaki si Carl, lalong lumilinaw sa kanya ang isang bagay. Nais niyang maging isang architect. Simula pagkabata, mahilig siyang gumuhit ng mga bahay, gusali, at iba't ibang disenyo. Gamit ang simpleng papel at lapis, kaya niyang bumuo ng isang buong lungsod sa kanyang imahinasyon. Palagi siyang sumasali sa mga art contest sa kanilang bayan at madalas siyang nananalo. Hindi dahil sa kanyang talento lang, kundi dahil sa kanyang kakaibang pananaw sa disenyo. Mga tahanang hindi lang maganda, kundi nagbibigay rin ng saya at seguridad sa mga taong titira rito. Gusto kong gumawa ng mga bahay kung saan hindi mararanasan ng mga tao ang sakit ng pag-iisa. Minsan niyang sinabi sa kanyang amang si Don Eduardo. Ang pangarap niyang ito ay lumalim nang lalo pa siyang tumanda. Alam niyang sa tamang edukasyon, magagawa niyang tuparin ito. At dahil sa kanyang sipag, talino, at dedikasyon sa pag-aaral, nakakuha siya ng scholarship sa isang prestihiyosong university sa lungsod. Isang bagong mundo ang naghihintay kay Carl. Isang mundo na hindi lang magbibigay sa kanya ng oportunidad, kundi magpapakita rin ng mas malalim na pagsubok na susubok sa kanyang katatagan. Sa pagpasok niya sa universidad, agad niyang napansin ang malaking pagkakaiba nito sa kanyang tahimik na bayan. Dito, ang mga estudyante ay mula sa iba't ibang estado ng buhay. May mayaman, may mahirap, may tahimik, at may arogante. Bagamat matalino siya, hindi naging madali ang kanyang buhay dito. Marami ang napatingin sa kanya dahil sa kanyang pilat sa mukha. Hindi ito bago sa kanya, pero sa pagkakataong ito, mas naramdaman niya ang pagkakaiba niya sa iba. Ngunit sa kabila ng kanyang insekuridad, may isang tao ang naging liwanag sa madilim niyang mundo. Si Angela. Si Angela ay isa sa pinakamagandang estudyante sa kanilang universidad. Mahaba ang kanyang buhok, makinis ang balat, at may simpleng kagandahang kaakit-akit kahit kanino. Ngunit higit sa kanyang ganda, mabait ito, palakaibigan, at walang bahid ng kayabangan. Nang unang beses silang magkausap, ito agad ang lumapit kay Carl. "Ikaw si Carl, di ba? Narinig ko, matalino ka raw pagdating sa architecture." Natawa si Carl sa sinabi niya. Hindi siya sanay na may babaeng lumalapit sa kanya nang hindi siya nilalait o minamaliit. "Ah, siguro chismis lang yon," sagot niya, nakayuko at medyo kinakabahan. "Hindi napanood ko yung presentation mo last week. Ang galing mo. Gusto kong matuto sa'yo." At mula noon, naging matalik silang magkaibigan. Lagi silang magkasama sa mga klase, sa pagkain sa kantin, at sa paggawa ng mga proyekto.
Si Angela ang naging unang babaeng hindi tumingin sa kanya base sa kanyang itsura, kundi sa kanyang talino at kabutihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, may isang taong hindi lang siya tinanggap, kundi tunay na hinangaan. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang presensya sa unibersidad. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kantin, may isang mayamang estudyante ang lumapit sa kanya. Si Lance, isang aroganteng anak ng isang sikat na architect at kilalang bully sa kanilang paaralan. "Hoy, ikaw yung scholar, di ba?" Tanong ni Lance habang may mapanuksong ngiti sa labi. "Oo, bakit?" Sagot ni Carl, kahit alam niyang hindi ito maganda ang balak. "Grabe, napaka-unfair naman. Kami, nagbabayad ng mahal para makapasok dito. Tapos ikaw, libre lang? Ang swerte mo naman." May mga estudyanteng nakatingin na sa kanila. Ang iba ay nakangiti, hinihintay kung paano siya magre-react. "At grabe pare, kamusta naman ang mukha mo? Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin tuwing umaga?" Sabay tawa ni Lance, kasabay ng hagik-hikan ng ilan niyang kaibigan. Sa harap ng maraming estudyante, nilait siya sa unang pagkakataon sa isang lugar kung saan dapat patas ang lahat. Ngunit sa halip na mapahiya, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Tumayo siya, tiningnan si Lance ng diretso sa mata at ngumiti. "Oo nga libre ako dito. Pero alam mo kung bakit? Kasi matalino ako." Biglang natahimik ang paligid. "At kung hindi mo matanggap yon, siguro dapat mas galingan mo pa sa pag-aaral para hindi sayang ang binabayad ng magulang mo sa eskwelahang to." Isang malakas na tawanan ang narinig mula sa iba pang estudyante. Sa unang pagkakataon, si Lance ang napahiya. Sa halip na lumaban, umalis ito na galit, habang si Carl ay tumayo ng mas taas noo. Hindi niya kailangang lumaban gamit ang suntok o galit, dahil ang kanyang katalinuhan ang tunay niyang sandata. At sa araw na iyon, mas lalo siyang hinangaan ng kanyang mga kaklase, lalo na ni Angela. Sa kabila ng mga pagsubok, mas naging determinado si Carl na abutin ang kanyang pangarap. Lalo siyang nag-focus sa pag-aaral, lalo siyang nagsikap upang patunayan na hindi hadlang ang estado sa buhay o ang kanyang itsura upang makamit ang tagumpay. Nagpinta siya ng mas maraming disenyo, nag-aral ng mas malalim tungkol sa arkitektura, at nagsimula siyang bumuo ng pangarap, isang pangarap na isang araw, makakapagbigay ng tahanan para sa mga taong katulad niya noon, mga inabandona, mga ulila, at mga taong walang matatawag na tahanan. Hindi niya alam, pero ang pangarap niyang ito ang magdadala sa kanya sa isang mas malaking pagbabago, isang pagbabagong babago rin sa kanyang buong buhay. Ngunit sa kanyang pag-angat, hindi niya alam na unti-unti na siyang nalalapit sa isang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Lumipas ang mga taon at si Carl ay patuloy na nagsumikap upang abutin ang kanyang pangarap. Sa kabila ng mga pang-aapi at panlalait na naranasan niya noong una, hindi siya natinag. Matapos niyang graduate bilang isa sa mga pinakamahusay na estudyante sa kanilang unibersidad, nakilala siya sa larangan ng arkitektura. Sa edad na 22, nakagawa na siya ng ilang modernong disenyo na hinangaan ng kanyang mga propesor at kaklase. Ngunit kahit gaano pa siya katalino, kahit gaano pa siya kahusay, may isang bagay na pilit pa rin siyang hinahatak pababa, ang kanyang mukha. Bagamat hindi ito naging hadlang sa kanyang ambisyon, hindi rin niya maitatangging may bahagi ng kanyang sarili ang nais magbago. Alam niya kung paano siya tinitingnan ng ibang tao. Alam niya ang bulungan sa likod niya, ang mga palihim na tingin, ang pag-iwas ng iba kapag kausap siya. At kahit pa si Angela ay palaging nasa tabi niya, hindi niya maalis ang isang pangamba sa kanyang puso. Hanggang kailan ako titingnan ng mga tao na parang kakaiba? At sa puntong iyon, nagsimula siyang mangarap ng hindi lang pagbabago sa kanyang buhay, kundi pagbabago rin sa kanyang panlabas na anyo. Isang araw, habang nag-uusap sila ng kanyang amang si Don Eduardo, nabanggit niya ang matagal na niyang iniisip. "Ama, gusto ko pong sumailalim sa surgery para sa mukha ko." Nagulat si Don Eduardo, ngunit sa halip na pagdudahan ng anak, tumango ito at ngumiti. "Kung ito ang makakatulong sa'yo upang mas maging kumpiyansa ka sa sarili mo, susuportahan kita." Dahil sa yaman ng kanyang adoptive parents, hindi naging mahirap ang proseso.
Agad silang naghahanap ng pinakamahusay na surgeon sa ibang bansa. At ilang linggo pa lang ang lumipas, lumipad na si Carl patungo sa Amerika upang sumailalim sa isang major reconstructive surgery. Matagal ang proseso, ilang buwan ng pagpapagaling, therapy, at unti-unting pagbabago. Sa bawat tingin niya sa salamin, unti-unting naglalaho ang luma niyang anyo. Ang dating malalim na lamat sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. At nang dumating ang araw na tuluyan na siyang gumaling, isang bagong Carl ang bumalik sa mundo. Hindi na siya ang dating Carl na tinutuya. Hindi na siya ang batang itinuring na sumpa. Ngayon, isa siyang lalaking may matikas na mukha, matangkad, at lalong naging kaakit-akit. At higit sa lahat, mas lumakas ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Matapos ang halos 2 taon ng pagpapagaling sa ibang bansa, bumalik siya sa Pilipinas. At sa kanyang pagbabalik, hindi na siya nakilala ng mga dating taong nanghusga sa kanya. Nang minsang bumisita siya sa isang coffee shop sa lungsod, may mga dating kaklase siyang nandoon. Hindi siya agad napansin. Pero nang lumapit siya upang umorder, narinig niyang may bulungang nagaganap sa likod niya. Sino yung bagong dating? Ang gwapo. Parang artista. Grabe, ang tangkad at ang kinis ng balat. Nang lumingon siya sa kanila, wala ni isa mang nakakita sa kanya bilang si Carl na dati nilang inalipusta. Walang nakakilala. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang tuluyan na siyang nagbago. Habang patuloy siyang bumabalik sa Pilipinas, lalo namang bumukas ang mas maraming oportunidad para sa kanya. Dahil sa kanyang husay sa disenyo at natatanging talento, mabilis siyang nakapasok sa isa sa pinakamalalaking architectural firms sa bansa. At sa loob lamang ng ilang taon, napansin ang kanyang mga proyekto, mga gusali, tirahan, at disenyo na may kakaibang estilo at pagiging makabago. Isa na siya ngayong isa sa pinakabatang arkitekto na may pangalan sa industriya. Ngunit habang siya ay patuloy na umaangat, hindi niya alam na malapit na siyang makaharap sa isang katotohanang babago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Dahil sa kanyang muling pagbabalik sa bayan kung saan siya lumaki, isang sikreto ang kanyang matutuklasan, ang sikreto ng kanyang tunay na pagkatao. At ang muling pagkikita nila ng babaeng minsang itinakwil siya, ang kanyang tunay na ina. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap at tagumpay, si Carl ay isa na ngayong kinikilalang arkitekto sa bansa. Ang dating bata na tinawanan, minata, at itinuring na sumpa ay isa na ngayong respetadong profesional na may pangalan sa industriya. Sa edad na 25, nakapagpatayo na siya ng ilang modernong gusali at bahay, at ngayon, isa sa kanyang pinakamalaking proyekto ay isang community development sa isang lumang bayan na nais gawing mas maunlad. Hindi niya inasahang sa kanyang muling pagbisita sa isa sa mga lugar kung saan siya magtatayo ng bagong disenyo. Makakabalik siya sa bayan kung saan siya isinilang, ang bayan ni Sheila. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanya pabalik sa isang bagay na hindi niya palubos na naiintindihan. Habang naglalakad siya sa isang eskinita sa bayan upang obserbahan ang lugar para sa kanyang proyekto, napansin niya ang isang matandang tricycle driver na tila pamilyar. May katandaan na ito, may puting buhok at kulubot na mukha, ngunit may mata pa ring puno ng kabaitan. Nagulat siya nang biglang lumapit ang matanda at tinitigan siya ng mabuti. "Iho, ang gwapo mo naman. Pero parang pamilyar ka." Ngumiti si Carl at nagpakilala. "Ako po si Carl, isang architect. Narito po ako para sa isang proyekto rito sa bayan ninyo." Biglang bumakas ang pagkagulat sa mukha ng matanda. "Carl?" Napatingin si Carl sa kanya, nagtataka. "Bakit po?" tanong niya. Napangiti si Mang Tonyo. Tila ba isang alaala ang bumalik sa kanya. "Hindi ko alam kung naniniwala ka sa himala, iho. Pero may isang kwento ako sa'yo. Isang kwento ng isang sanggol na itinapon, pero iniligtas ng tadhana." Nag-usap sila sa isang maliit na tindahan. At doon, sinimulan ni Mang Tonyo ang isang kwentong bumalot kay Carl ng matinding kaba. 25 taon na ang nakalipas, isang gabi, may natagpuan akong sanggol sa loob ng tricycle ko. Iniwan ito roon, parang isang basurang hindi na gustong balikan. "Sanggol?" tanong ni Carl, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Oo,
Isang sanggol na may lamat sa muka. Isang sanggol na halos wala ng buhay dahil sa lamig ng gabi. Kung hindi ko siya nakita, baka hindi na siya nagising kinabukasan. Sa puntong iyon, parang tumigil ang mundo ni Carl. Anong nangyari sa sanggol? Dinala ko siya sa amo kong si Don Eduardo. At dahil wala silang anak, inampon nila ito at pinalaking parang tunay nilang supling. Hindi na nakapagsalita si Carl. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Iho, ikaw ba? Ikaw ba si Carl na inampon ng Don Eduardo na iyon? Tanong ni Mang Tonyo. Tila ba siya rin ay nabigla sa sariling natuklasan? Hindi agad nakasagot si Carl. Para siyang nabingi sa sinabi ng matanda. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkatao, ang akala niyang kwento ng isang masayang pamilya, lahat ng iyon ay may nakatagong sikreto. Hindi niya alam kung paano siya hihinga sa sandaling iyon. Ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata, ang kanyang adoptive parents, ang kanyang pangarap, bigla na lang bumaliktad sa kanya. Siya pala ang sanggol na itinapon. Siya pala ang sanggol na itinuring na sumpa. Siya pala ang sanggol na inabandona ng sariling ina. Bakit? Bakit niya ako iniwan? Mahina niyang tanong. Halos hindi na makapagsalita dahil sa bigat ng emosyon. Hindi ko alam, iho. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ikaw ang nawalan. Siya ang nawalan. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Si Carl, nakatitig sa kawalan, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na tumutunog. Ano ang gagawin ko ngayon? Habang nilulunod siya ng katotohanang ito, dalawang emosyon ang nagsimulang maglaban sa kanyang puso. Una, ang matinding galit. Paano nagawang iwan siya ng kanyang ina? Ano ang nag-udyok sa kanya upang itapon siya? Ano ang dahilan kung bakit hindi siya pinaglaban? Pangalawa, ang matinding pasasalamat. Dahil kung hindi siya itinapon, hindi siya mapupunta kina Don Eduardo at Marisa. Kung hindi siya iniwan, hindi niya mararanasan ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay siyang hindi mapigilan. Gusto niyang malaman ang totoo. Gusto niyang makita ang babaeng minsang tumalikod sa kanya. Gusto niyang harapin ang babaeng nagluwal sa kanya, ngunit hindi man lang siya minahal. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagdesisyon siyang hanapin ang kanyang tunay na ina. Alam niyang ito ang magiging pinakamahirap na desisyon na gagawin niya. Alam niyang ito ang magiging pinakamatinding pagsubok sa kanyang puso. Pero kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanyang ina. Bakit siya itinapon? Matapos malaman ang katotohanan mula kay Mang Tonyo, hindi na naalis sa isipan ni Carl ang ideya ng paghahanap sa kanyang tunay na ina. Nais niyang marinig ang dahilan. Nais niyang malaman kung bakit siya itinapon. Nais niyang malaman kung may kahit kaunting pagsisisi ang babaeng nagluwal sa kanya. Sa tulong ni Mang Tonyo at ng ilang matatandang kakilala nito, nalaman niyang si Sheila ay naroon pa rin sa parehong bayan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Hindi na siya ang magandang dalagang minahal ng maraming lalaki noon. Siya ngayon ay isang babae ng kahapon, wasak, napabayaan, at pinabayaan din ng mundo. At sa araw na iyon, nagdesisyon si Carl na hanapin siya. Sa dulo ng isang masukal at makipot na daan, naroon ang isang lumang barong-barong, maliit, marupok, at tila anumang oras ay kayang itumba ng isang malakas na hangin. Walang bakuran, walang maayos na bubong. Ang paligid ay puno ng basura at sa isang tabi may mga pinagtagpi-tagping kahoy at yero na tila pilit na pinagsamang tahanan. Huminga ng malalim si Carl bago kumatok sa kahoy na pintuan. Matapos ang ilang sandali, isang payat at mukhang matandang babae ang dahan-dahang lumabas. Gusot-gusot ang kanyang damit, walang suklay ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay tila pagod na sa paghihirap. Siya si Sheila. Ang dating magandang muka ay napalitan ng mga linya ng kahirapan, pagod, at pagsisisi. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan niya lang si Carl na sa kanyang paningin ay isang estrangherong tila may kailangan sa kanya. Anong kailangan mo? Mahina at basag ang boses niyang tanong. Hindi agad sumagot si Carl. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng minsang nagdesisyong talikuran siya sa isang tricycle
Isang malayong gabi na ngayon ay bumalik upang multuhin silang dalawa. Hindi ipinakilala agad ni Carl ang sarili niya. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon upang tanungin si Sheila tungkol sa kanyang buhay. "Dito ka nakatira mag-isa?" tanong niya. Tumango si Sheila habang nakaupo sa isang lumang upuan na halos mabuwal na. "Oo, matagal na. Wala ka bang pamilya?" Napangiti ng mapait si Sheila. Parang isang alaala ang bumalik sa kanyang isip. "Wala. Ang pamilya ko? Matagal na akong itinakwil. Wala nang natira sa akin, wala nang nagmamahal sa akin." Sa sagot niyang iyon, may kung anong kirot ang naramdaman ni Carl sa kanyang dibdib. "Ano ang nangyari sa'yo?" tanong niyang muli. Dito, nagsimula nang bumuka ang sugat ng nakaraan. "Alam mo, nung bata pa ako, ang dami kong pangarap. Ang dami kong minahal. Pero palagi akong niloloko. Palaging iniiwan." Malamlam ang tingin ni Sheila. Parang napagod na siya sa pag-iyak sa nakaraang hindi na mababago. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Napahinto siya sandali. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikwento ito. Pero wala na siyang dahilan upang itago pa. Nagkaroon ako ng anak sa isang lalaking hindi ako pinanindigan. Iniwan niya ako. At dahil sa kahirapan at sa takot, iniwan ko rin ang batang iyon. Sa puntong ito, bumigat lalo ang pakiramdam ni Carl. Hawak niya ang kanyang mga palad, pigil ang emosyon. Narito siya sa harapan ng babaeng bumuo sa kanya, pero siya rin ang sumira sa kanya. Matapos yon, nagkandalugmok ang buhay ko. Ang daming pagsubok ang dumating sa akin. Para bang ang mundo mismo ang bumaligtad at pinarusahan ako. Wala akong matinong trabaho, wala akong pamilya, wala akong kasama sa buhay. Pinarusahan ako ng karma. Dahan-dahan niyang itinungo ang kanyang ulo. Parang wala nang natira sa kanyang pagkatao. At minsan iniisip ko, ano kaya ang nangyari sa batang iyon? Nabuhay kaya siya? Masaya kaya siya? Nahanap kaya niya ang isang pamilya na hindi ko kayang ibigay? At sa sandaling iyon, napuno ng luha ang mga mata ni Carl. Ito na ang oras. Ito na ang oras upang ipaalam sa kanya ang katotohanang matagal nang inililihim ng tadhana. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha. At sa pinakamalamig at pinakamatigas na boses na kaya niya, sinabi niya ang katagang babago sa lahat. "Ako ang anak mong itinakwil." Nanigas si Sheila. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Hindi siya agad nakapagsalita. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, ang matangkad, matikas, at gwapong estrangherong nakikinig sa kanyang kwento. "Ano?" bulong niya, halos hindi makapaniwala. "Ako ang sanggol na iniwan mo sa tricycle. Ako ang sanggol na akala mo'y hindi mabubuhay. Pero mabuti ang tadhana sa akin, Sheila. Dahil kahit itinapon mo ako, may ibang taong handang bumuhay at magmahal sa akin." Hindi nakapagsalita si Sheila. Nanginig ang kanyang mga labi at bumagsak ang kanyang luha. Hindi siya makapaniwala. Ang batang kanyang itinapon, ang batang nilimot niya sa gabi ng kanyang kahihiyan, narito ito ngayon, nakatayo sa harap niya. At hindi lang basta buhay, ito ay isang lalaking matagumpay, masaya, at matatag. Isang lalaking hindi na niya bahagi ng buhay. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang kasalanan. "Patawad, patawad anak," umiiyak niyang sabi. Pero alam niyang hindi madaling mapatawad ang kasalanang ginawa niya. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung haharapin pa ba niya ang kanyang anak. O tuluyan na siyang lunurin ng karma ng kanyang sariling kasalanan. Nanatili si Sheila na nakaluhod sa sahig, humahagulgol, at hindi pa rin makapaniwala sa revelasyong narinig niya. Ang estrangherong kaharap niya, ang gwapong, matikas, at matagumpay na lalaking ito, ay ang sanggol na itinapon niya noon. Parang isang bangungot na bumalik upang habulin siya sa panahong akala niya'y natakasan na niya ang kanyang nakaraan. Tumingala siya, tinitigan ang mukha ni Carl, hinahanap ang mga bakas ng batang minsan niyang binaliwala. At doon niya nakita ang kanyang sariling kasalanan. Doon niya naunawaan kung gaano siya naging isang malupit at makasariling ina. Doon niya napagtantong ang lahat ng sakit at paghihirap na dinanas niya sa buhay
ay bunga ng kanyang sariling desisyon. Ang karma ay hindi lang simpleng sumpa. Ito ay isang babala na darating ang araw. Haharapin mo ang lahat ng iyong kasalanan. At dumating na ang araw na iyon para kay Sheila. Lumakas ang kanyang paghikbi at sa gitna ng kanyang pagluha, dahan-dahan siyang gumapang papalapit kay Carl. Anak, anak ko. Ngunit hindi siya makalapit ng tuluyan. Dahil sa kanyang puso, alam niyang wala na siyang karapatan pang tawaging anak ang lalaking kaharap niya. Patawad, patawad Carl. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Natakot ako. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin. Wala akong ibang naging pagpipilian noon. Pero hindi kita nakalimutan kahit kailan. Palagi kitang naaalala. Palagi akong nagdadasal na sana'y buhay ka, na sana'y masaya ka. Ngunit habang sinasabi niya ang lahat ng ito, alam niyang huli na ang lahat. Wala nang halaga ang kanyang pagsisisi. Sa buong oras na iyon, hindi umiimik si Carl. Tahimik siyang nakatayo, pinagmamasdan ang babaeng minsang nagdesisyon na talikuran siya. Pero sa kanyang puso, hindi na siya galit. Oo, masakit ang katotohanang itinapon siya. Oo, mahirap tanggapin na hindi siya pinili ng kanyang sariling ina. Ngunit dumaan na siya sa lahat ng sakit. Dumaan na siya sa lahat ng hirap at pagdududa. At sa kabila ng lahat, natagpuan niya ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Si Don Eduardo at Marisa ang nagbigay sa kanya ng buhay na hindi kailanman kayang ibigay ni Sheila. Sila ang tumanggap sa kanya, nag-aruga sa kanya, at hindi kailanman pinagdudahan ang kanyang halaga. At ngayon, habang tinitingnan niya si Sheila na umiiyak sa kanyang harapan, hindi na siya galit. Sa halip, awa ang nararamdaman niya. Awa para sa isang babaeng nawalan ng lahat. Awa para sa isang inang tinakbuhan ng lahat ng pagkakataong maging masaya. At sa puntong iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at binitiwan ang sakit na matagal niyang kinimkim. Pinapatawad kita. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carl bago siya nagsalita. Sheila. Tinawag niya ang pangalan nito, hindi bilang isang anak na tumatawag sa kanyang ina, kundi bilang isang taong may nakaraan sa kanya. Matagal na kitang pinatawad. Napatigil si Sheila sa kanyang pag-iyak. Napatitig siya kay Carl, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang tinanggap na hindi mo ako minahal. Matagal ko nang tinanggap na iniwan mo ako noon. Hindi ko ginustong mangyari iyon, pero natanggap ko na. Dahil kahit itinapon mo ako, may ibang taong pinulot ako at minahal ng buo. Muling bumagsak ang luha ni Sheila. Kung may natutunan ako sa lahat ng pinagdaanan ko, ito iyon. Ang pagmamahal ay hindi nagmumula sa dugo. Ang pamilya ay hindi base sa sino ang nagsilang sayo, kundi kung sino ang hindi ka iniwan. Tumingala siya kay Carl, umaasang may pagkakataon pa siyang bumawi. Patawad anak. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit marahan lamang umiling si Carl. Hindi na kita kayang isama sa buhay ko, Sheila. Dahan-dahan siyang tumayo, at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang babaeng minsang naging bahagi ng kanyang buhay, ngunit hindi na kailanman magiging bahagi ng kanyang kinabukasan. Patawad, pero hindi ko na kayang lumingon pabalik. At sa huling pagkakataon, humakbang siya palayo. Habang unti-unting lumalayo si Carl, si Sheila ay nanatiling nakaluhod sa lupa, umiiyak, humahabol ng hininga, at tuluyang nawasak. Wala na siyang magawa, wala na siyang masasabi. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya ang nang-iwan. Siya na ang iniwan. At sa gabing iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang pinakamalaking kasalanan sa kanyang buhay ay hindi ang pagkakamali niya sa mga lalaki, kundi ang pagkakamali niyang itakwil ang nag-iisang taong kaya sana siyang mahalin ng buo. Ngayon, wala na siyang pag-asa pang bumawi. At habang si Carl ay lumalakad papalayo, siya ay nananatiling nakaluhod, umiiyak sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nag-iisa at tinanggap ang katotohanan. Wala nang babalik upang mahalin siya. At ito ang karma na hindi niya kayang takasan. Matapos ang emosyonal na pagkikita nila ni Sheila, nagdesisyon si Carl na bumalik sa tahanang tunay niyang kinabibilangan. Sa piling ng mga taong hindi kailanman nagtanong kung dapat ba siyang mahalin. Sa unang pagkakataon, mula nang matuklasan niya ang katotohanan,
muli niyang niyakap ang kanyang adoptive parents, sina Don Eduardo at Marisa. "Anak, bakit parang ang bigat ng loob mo?" Tanong ni Marisa nang makita siyang tila balisa. Huminga ng malalim si Carl bago sumagot. "Nakita ko na siya." Napatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Alam na nila kung sino ang tinutukoy niya. "Si Sheila?" Tanong ni Don Eduardo. Tumango si Carl. "Ano ang naramdaman mo?" Tanong ni Marisa. Malumanay ang boses, puno ng pag-aalala. Saglit siyang natahimik bago sumagot. "Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero sa halip na galit, awa ang naramdaman ko. At higit sa lahat, naisip ko kung gaano ako kaswerte na kayo ang naging pamilya ko." Napaluha si Marisa at mahigpit na niyakap ang anak. "Carl, anak, ano man ang nangyari noon hindi na importante. Ang mahalaga, ikaw ay minahal namin ng buong puso at kahit kailan, hindi ka na muling magiging mag-isa." Sa mga salitang iyon, tuluyan nang nabuo ang kapayapaan sa puso ni Carl. Dahil sa huli, hindi na mahalaga kung sino ang nagluwal sa kanya. Mas mahalaga kung sino ang tunay na nag-alaga, nagmahal, at hindi kailanman lumingon palayo sa kanya. At sa puntong iyon, buo na ang kanyang desisyon na magpatuloy sa buhay. Hindi bilang isang lalaking biktima ng nakaraan, kundi isang lalaking may kontrol sa kanyang kinabukasan. Matapos niyang isara ang pahina ng kanyang nakaraan, mas lalo niyang tinutukan ang kanyang propesyon bilang isang arkitekto. Lalo niyang pinalawak ang kanyang kaalaman at nagpatayo ng sarili niyang architectural firm. Ang unang proyekto niyang ginawa, matapos ang kanyang pagbabalik, ay isang malaking bahay ampunan para sa mga batang inabandona, isang tahanan para sa mga katulad niya noon. Hindi lang ito basta isang gusali, hindi lang ito basta isang proyekto. Ito ang kanyang sagot sa mundo. Kung may mga magulang na kayang itapon ang kanilang anak, dapat may isang lugar na kayang kumupkop sa kanila. Sa gitna ng kanyang abalang buhay, muli niyang nakita si Angela, ang babaeng matagal nang naging matalik niyang kaibigan at laging nasa tabi niya mula pa noong kolehiyo. Matagal na silang hindi nagkikita dahil sa kanyang pananatili sa ibang bansa. Ngunit sa kanilang muling pagkikita, may isang bagay siyang napansin. Isang bagay na noon ay hindi niya binigyan ng pansin. Hindi lang pala siya basta masaya kapag kasama si Angela. Iba ang nararamdaman niya rito. At sa bawat araw na lumilipas, habang magkasama sila sa kanyang bagong proyekto, unti-unti niyang natuklasan na hindi lang ito kaibigan para sa kanya, kundi isang babaeng nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Sa isang tahimik na gabi, habang magkasama silang naglalakad sa ilalim ng bituin, tinanong siya ni Angela. "Carl, may kulang pa ba sa buhay mo?" Napangiti siya sa katumingin sa kanya. Ngayon wala na. At sa gabing iyon, tuluyan nang bumukas ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi lang bilang isang matagumpay na arkitekto, kundi bilang isang lalaking may bagong dahilan upang maging masaya. Habang si Sheila ay nananatiling nakakulong sa anino ng kanyang nakaraan, si Carl naman ay tuluyan nang nakalaya mula rito. Sa bawat bahay na kanyang itinayo, sa bawat batang kanyang tinulungan, alam niyang ginamit niya ang kanyang nakaraan upang gawing inspirasyon ang kanyang kinabukasan. At sa huli, habang masaya siyang namumuhay, kasama ang mga tunay na taong nagmamahal sa kanya, naging malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o pangalan. Ang pamilya ay hindi base sa sino ang nagsilang sayo, kundi sa sino ang nanatili sa tabi mo. At ngayon, si Carl ay hindi na ang batang itinakwil. Siya na ang lalaking natagpuan ang kanyang halaga sa mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Ngunit habang masaya si Carl sa bago niyang buhay, si Sheila naman ay patuloy na naghihirap. At ang kanyang karma hindi pa tapos. Habang si Carl ay patuloy sa kanyang tagumpay, si Sheila naman ay tuluyang nalugmok sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Matapos ang kanilang huling pagkikita, hindi na muling bumalik si Carl. At doon niya naramdaman ang kanyang pinakamalalim na pagsisisi. Iniwan siya ng kanyang pamilya. Tinalikuran siya ng kanyang mga kaibigan. At ngayon, kahit ang nag-iisang anak na dapat sana'y magmamahal sa kanya, siya mismo ang nagpalayo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nabubuhay sa gutom, sa pagod, at sa kawalan ng pag-asa. Naging mas mahirap para sa kanya ang bawat umaga.
walang trabaho, walang pamilya, at higit sa lahat, walang nagmamalasakit. Dati, maraming tao ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang kagandahan. Ngunit ngayon, wala nang natirang bakas ng dating Sheila. Ang babaeng minsang niligawan ng maraming lalaki ay ngayon ay isang babaeng hindi na kayang mahalin ng kahit sino. Ang dati niyang makinis at maaliwalas na mukha ay punong-puno na ng mga linya ng paghihirap. Ang kanyang katawan ay nangayayat sa gutom at sakit. At ang kanyang puso, walang laman, kundi pighati at pagsisisi. Minsan, sinusubukan niyang makisama sa ibang tao sa kanilang bayan. Ngunit sa tuwing makikita siya ng mga dating kakilala, iniiwasan siya. Kawawa naman, siguro pinaparusahan siya sa lahat ng kasalanan niya. Aba, hindi ba ito yung babae noon na iniwan ng anak niya? Buti nga sa kanya. Sa bawat bulungan ng mga tao, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang nakaraan. Sa bawat gabi, habang nakahiga siya sa kanyang maliit at sirasirang higaan, hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang unang pag-ibig, ang mga lalaking niloko siya, ang kanyang pangarap na bumuo ng isang magandang buhay. At higit sa lahat, ang sanggol na kanyang itinakwil. Sa kanyang isipan, parang bumalik ang gabing iyon. Ang gabing iniwan niya si Carl sa loob ng isang tricycle. "Anak!" bulong niya habang mahigpit na niyayakap ang kanyang sarili. Patawad. Patawad. Ngunit alam niyang kahit ilang beses niyang ulitin ito, hindi na niya kayang baguhin ang nakaraan. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke upang humingi ng kaunting pagkain mula sa mga tindera, biglang umikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa isang lumang pader, humihingal, habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Walang tumulong, walang lumapit. May ilan ang nakatingin lang sa kanya, habang ang iba ay patuloy lang sa kanilang mga ginagawa. Bahala siya, wala naman siyang naitulong sa ibang tao noon. Siguro gutom lang yan. Dapat kasi naghahanap ng matinong buhay. At sa pagkakataong iyon, siya ay tunay ng nag-iisa. Habang humihina ang kanyang hininga, hindi na niya nagawang lumaban. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tanging isang mukha ang sumagi sa kanyang isipan, ang mukha ni Carl. Ang kanyang anak na sanay naging pag-asa niya. Ang kanyang anak na sanay minahal niya. Ang kanyang anak na sanay nasa tabi niya ngayon. Kung hindi lang siya naging isang makasariling ina. Isang luha ang bumagsak sa kanyang mata at sa kanyang huling hininga, bumulong siya ng isang dasal na sana, sa kabilang buhay, may pagkakataon pa siyang makabawi, ngunit huli na ang lahat. At sa loob ng isang tahimik na palengke, isang babaeng minsang puno ng pangarap ang tuluyang nawala. Nag-iisa, walang nagluluksa, at wala ni isang kamay na humawak sa kanyang huling sandali. Habang si Sheila ay nagdurusa sa kanyang huling sandali, si Carl naman ay patuloy sa kanyang masayang buhay. Patuloy niyang pinalalawak ang kanyang architectural firm. Patuloy niyang pinalalago ang kanyang foundation para sa mga batang inabandona. Patuloy niyang minamahal si Angela, na ngayon ay naging opisyal na niyang kasintahan. At higit sa lahat, patuloy siyang namumuhay kasama ang kanyang mga tunay na magulang, sina Don Eduardo at Marisa, na hindi kailanman iniwan siya. Sa bawat ngiti niya, sa bawat bahay na kanyang itinatayo, alam niyang naging tama ang lahat ng kanyang desisyon. Alam niyang ang kanyang nakaraan ay hindi niya kayang baguhin. Pero ang kanyang hinaharap, ito ang bagay na hawak na niya sa kanyang sariling mga kamay. At sa huli, ang kwento ni Carl ay naging patunay na ang pagmamahal at kabutihan ay laging mananaig sa buhay. Hindi pinili ni Carl ang kanyang kapalaran, pero pinili niyang baguhin ito. Hindi niya pinili ang mga sugat na iniwan sa kanya ng nakaraan. Pero pinili niyang huwag hayaan ang sugat na iyon ang magdikta ng kanyang kinabukasan. At sa huli, siya ang naging patunay ng isang katotohanan. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nakabatay sa dugo. Ito ay nakabatay sa kung sino ang mananatili at magmamahal sa iyo sa kabila ng lahat. Samantalang si Sheila naman, siya ang naging patunay ng isa pang katotohanan. Sa bawat desisyong ginagawa natin sa buhay, may balik ito. At sa dulo ng lahat, ang karma ay darating kung kailan mo ito hindi inaasahan. At doon nagtatapos ang kwento ni Carl. Isang batang itinakwil, ngunit sa huli, siya ang tunay na nagtagumpay.